Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Minsan pa ay bumabati ang inyong likod ng isang magandang araw sa inyo lahat na kung nasaan ay kabilang sa 72 bansa na nanonood, nakikinig at sumusubaybay sa ating ipinang Utusan ng TV na tangi ko pinagmamalaki na ang kauna-unahan, ulitin ko, sapagkat marami na mga kumukopya sa atin, bagamat hindi nila makopya ang sistema ng kung paano ito ginawa ng inyong lingkod 2002 na hanggang ngayon ay marami ang mga kumukopya pero hindi nila makopya ang inimbento ng inyong lingkod na Utusan.tv. Kaya ipinagmamalaki ng inyong lingkod na sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng internet television station, ito ang kauna-unahang nagbo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. At ito ang kauna-unahang ginawa ng inyong lingkod 2002 nung ating gawin ang innovation ng television sa loob ng inyong mga computer. So mga ka-Pilipino, saan man kayo naroon, ay pinaabot ko ang aking personal na dalangin sa inyong lahat na sana ay nasa mabuti kayong kalusugan. At yung mga may sakit ay pinaabot ko ang aking namang taos-puso na dalangin na sana ay iigi na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. At ngayon, dahil sa nais kong minsan pa, ay ipasyal ko kayo sa iba't ibang bahagi ng mundo. No isang araw ay nag-broadcast tayo sa Maynila, direktamente sa Parañaque kung nasaan si Mike Portes. Ngayon naman, ito yung ating regular na kasama sa paglilingkod na pambayan. Wala iba kundi si Amy Ampalaya na siya po ay nasa Dubai sa kasalukuyan. Amy, magandang hapon sa iyo dito sa Los Angeles. Magandang gabi naman dyan sa inyong kinaroroonan sa Dubai. So, direktamente mga ka-Pilipino, tayo mamamasyal sa Dubai. Yes, go ahead. Batiin mo ang ating mga tagapakinig, tagapanood sa iba't ibang bahagi ng mundo. Go ahead. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga sa umaga na ngayon. Magandang gabi, magandang araw sa lahat ng ating ka-OFW. Lalong-lalong na dito sa Dubai. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nanonood at manunood pa lamang, sit back, relax dahil makakasama niyo po kami ni Kuya Manny Calpito dito sa Utusan.tv. Wow. Dito po sa tinatawag natin na The Ampalaya Show. Wow. Yan, pero bago po natin simulan ang ating makabagbag damdaming talakayan, babatiin ko po muna yung aking mga kaibigan at saka aking mga pamilya. Yung mama ko dun sa amin. Hi mama, alam ko nanonood ka ngayon dahil ginising ka pa talaga namin. Sa ate Evelyn ko po sa Cyprus. At saka sa lahat sa mga kapatid ko sa labas na writer sa DFBI family, definitelyfilipino.com. Kumusta kayong lahat? Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga. And magandang gabi din po sa inyo, Kuya Manny. Wow! Mukhang handang-handa ngayon ito aking makakasama sa paglilingkod na pambayan. Pero bago yan, ay nais ko muna ipaabot ang aking congratulations dahil kahapon ay talagang binigla ko si Princess Alia Kazim doon sa matagal na ito na nakabinbin itong marami akong mga award na nakahanda para sa inyo mga ka-OFW ko. Pero itinatiming ko na kung kailan ko kayo pwedeng gulantangin dahil gusto ko kayong bukod tali sa kaligayahan may dudulot ko, ay magugulantang kayo. Ganun ang gusto kong mangyari. Para at least may mga suspense ng ating buhay. Ganyan talaga eh. Alam niyo ang inyong Kuya Calpito labis-labis ang aking pagpapahalaga sa inyo. Na kung makapagdulot ako ng kahit na kaunting-kaunti. There are times na sinusurpresa ko kayo. There are times na pinalulungkot ko kayo dahil sa mga ipinopost natin na nakabagbag damdamin. Kuminsan ay pinakakanta ko kayo,
kung minsan ay pinipikon ko kayo, kung minsan ay pinaiyak kayo, ganun talaga eh. Ganyan ang buhay eh. Yan ang tinatawag na putahe ng buhay. Yan. Ngayon, congratulations, Princess Ali Qasem. Marami siyang mga follow-ups. Yan, thank you. Marami siyang follow-ups na naging successful. Pero ito yung na-on the air ko mismo no October 17, na-interview ko yung 17 years old na bata. At sinubaybayan ko ito. Nung kanyang kinaon mula doon sa pagmamaltrato ng kanyang amo, nanirahan doon sa kanyang tirahan for the meantime, hanggang sa siya ay dinala sa embahada, hanggang pinauwi niya, iisipin niyo October 17, at nung hindi niya tinantana ng pagbibigay ng kalingat tulong, pinauwi niya ito. Ang ibig ko sabihin, hindi niya pinauwi, kundi tumulong siya para ito ay makauwi sa kanyang sinilangang bansa, ang Pilipinas, noong December. October, November, December. 3 months na pina-follow up niya ito, mga Kapilipino. Kaya, baka akala ninyo ang inyong lingkod ay hanggang dyan na lamang ako na nakikinig, nagpo-post, na nagla-like sa inyong mga follow-ups, mga Kapilipino, sa loob ng aking damdamin, ay hindi ko kayo kailanman makakalimutan na pahalagahan ang inyong kagitingan ginagawa sa ating mga ka-OFW. Sapagkat sino ang magpapahalaga sa inyong mga ginagawang yan? Ang ating mga politiko? Ang ating mga sikat na mga artista? Ang mga sikat na boksingero? So, mga Kapilipino, ito si Calpito naman, nampipikon ka umaga-umaga eh. Malapit na eleksyon eh. Mo yung mga politiko eh. Dahil marapat lamang na nitong eleksyon ay para hindi tayo magsisi, mga Kapilipino. Meron tayong boses na mga ka-OFW. Wala akong ini-endorse na kandidato. Wala akong binibitbit na kandidato sapagkat ayoko na mangbitbit ng isang kandidato na hindi 100% na tinitiyak ko na ito ay sadyang na mayroong vision para sa ating bansang Pilipinas. Kaya wala akong binibitbit. Pero nasa sa inyong isipan yan, mga Kapilipino, mga ka-OFW. Kayo ang mismo na mag-isip na mabuti para malaman ninyo kung sino ang politiko na inyong iboboto na hahawak sa riyenda ng ating gobyerno. Kaya, mga Kapilipino, kung mayroon kayo nakikita dito sa aking ipagpaumanhin ng mga nagpo-post sa aking mga pages at mga groups na hindi ako nagla-like sa kung sino man na inyong ini-endorse na kandidato. Sapagkat ayoko, mga Kapilipino, na i-like ko yung isa, pagkatas yung isa, ay hindi ko ilalike. Mga Kapilipino, ako ay magiging katulad ng isang salawahang mangingibig. Na ilalike mo yon, tapos ilalike mo yon, ilalike mo lahat. Ako kung umibig ako, minsan lang. Ang aking first love, nung 48 years ago, hanggang ngayon ay aking minamahal. Sino yung first love ko? Yon si letter B. Yan. Sino si letter B? Broadcasting. Kaya naman, hindi si letter A, hindi si letter B or letter C or whatsoever, kundi si letter B. Broadcasting. That's my first love. Ngayon, ay magtungo tayo kay Aimee. Aimee, ikaw ba ay nakapag-register para buboto ngayon? Hindi pa po. Mag-register ka para sa ganon ay marinig ang iyong boses. At itong aking pakiusap na hindi dahil sa gwapo, hindi dahil sa sikat, hindi dahil sa anak ng mayor, anak ng senador, anak ng presidente, ay iboboto mo. Sa halip ay kinatisan mabuti ang inyong iboboto. Para sa ganon ay hindi tayo magsisisi. Mga Kapilipino, ako iboboto. Boboto ako dahil sa ako'y dual citizen. Baka akala ninyo, dual citizen ang inyong lingkod. Kaya pwede akong bumoto sa ating bansa, pwede akong bumoto dito sa Amerika. Kaya ako ay dyan sa aming konsulado dito sa LA, medyo makulit yung aming congen dyan
Kasi, pag pumupunta ako ro, aping-api ako eh. Sasagutin ko naman siya dito sa ating broadcast. Ano? Diba? Bakit? Wala ba tayo? Mag-register ka, Amy, ano? Opo, magre-register po ako, Kuya Manny, kaya lang naguguluhan po ako. Hindi ko alam sino iboboto ko. Ang gagawin mo ay 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 minus 3 minus 4, tapos makukuha mo ang talagang iboboto mo riyan. Dahil nga lamang kasi, ang masaklap nito, ay pare-pareho din yung apelyido. Andyan yung Manny, nandyan yung Calpito, nandyan ang Bill, nandyan ang C. Mga Kapilipinos, iyon din eh. Ang mga pangalan ng mga politiko, itong masaklap. Dahil kung sino na yung sikat, pag nanganak, kakandidato na rin, yung apo niya, kakandidato na rin, kaya tuloy tayong mga botante, nalilito, na wala na tayong mapagpilian. Katulad nung kamag-anak ni Amy, napakatalino, hindi man ang kakandidato dahil matatalo rin lang ako dahil sa mamamahagi lang ng mga mag-uulan lang ng pera bago ang butasyon. Kaya yun ang matindi. Pero, meron ka pa naman panahon eh. Kailan ba election? Mayo, di ba? Opo, pero sisigurado, pag nakapag-register po ako para sa election, sisiguraduhin ko naman po na yung boto ko is mapupunta talaga sa tamang tao. Wow. Huwag mo akong boboto, ha? Dahil hindi ako kasali riyan. Okay. Sa bagay, pinag-aaralan ko lang. Yes, na po yung Kuya Manny. Ana? Naiintindihan ko po yun. Ana? Naiintindihan ko po yung ibigin yung sabihin na wag po ikaw iboboto. Alam ko po yun. Tinatawag na okay, gagawa ka ng kwan. Ito ay napakasimple. Para sa ganun ay magkaroon ng batayan natin mga Kapilipino ng mga botante, no? Ilagay niyo lahat, kandidatong senador, no? Pangalan nila. Okay, 1, edukasyon, lagay niyo ron. 2, karakter. Okay, 3, popularity, boksingero, artista, announcer, kung sino-sino. Tapos, background. Okay. Ano pa? Marami bang kabit? Kuya Manny talaga. Hindi ba? Kung maraming kabit yung politiko, marami siyang nanakawin. Dahil mayroon siyang susustentuhan Lunes, may susustentuhan ng Martes. O, saan magagaling yon? Di ba? Ititindig na niyang bahay. Bibili niya ng bahay sa Amerika. Yung isa, bibili niya ng bahay sa Alabang. Yung isa, bibili niya ng bahay sa kung saan-saan. Saan magagaling yung pambibili niya? Doon sa bulsa ni Amy Ampalaya. Yan. Hindi po. Kaysa gusto mo o hindi, magagaling sa iyong bulsa dahil sa iyong buwis, iyong tax na kinakaltas sa lahat ng kita mo. Kaya gusto mo kaya hindi, manggagaling yan sa bulsa mo yung kukurakutin ng maraming kabit. Okay. Kaya isa rin yan sa inyong pagpipilian. Yung karakter, mapagkakatiwalaan ba yan? Kasi meron akong alam dyan na naging presidente. Hindi, kung sinasabi ko na alam kong presidente, maaring presidente ng club, maaring presidente ng gang, maaring presidente ng eskwelahan. Kaya, mga Kapilipino, ang sabi nito, si Calpito, ba't hindi namin maidemanda ito ng library? Paano nga, presidente, hindi ko na sinasabi pangalan nyo. Paano nyo ako ididemanda? Diba? No. So, meron nga akong alam dyan na presidente, nung sabihin, bakit yung asawa mo, kabit mo, nagpunta ron? Bakit? Ako lang ba may kabit? Presidente kayo, nasasabihin mo sa mamamayan? Bakit? Ako lang ba may kabit? Yung tatay ko kaya magsabi sa akin ng ganon. Yung aming kapitbahay may kabit. Pagkatapos, tinanong niya doon sa kapitbahay, pare, may kabit ka. Bakit? Ako lang ba may kabit? Hindi ba? Pag marinig ng anak mo yun, di ba? Kahiya-hiya. Di ba? Dapat ba sabihin mo yon sa
na kung ikaya ama, mga kapilipino, yan po ang sinasabi ko na piliin natin ang karapat-dapat. Na napakahirap pumili ng karapat-dapat. Yung malapit doon sa karapat-dapat man lang. At kung wala doon sa malapit sa karapat-dapat, yung nahahagingan man lamang ng karapat-dapat. Kasi sa Pilipinas, wala tayong makita na ng karapat-dapat eh, ano? May nakikita ka pa sa mga politiko ngayon? Wala po eh. Mukhang wala eh, no? Kaya nga, kung wala po, ako or hindi. Kasi ang hirap pumili ng tama eh. Ang hirap, wala kasing proof eh. Walang proof na okay siya. Mhm. Pang ilang beses ka nang boboto ngayon? Pang ilan? Pangalawa po. Pangalawa. Ngayon, hindi ko na masasabihin kung sino yung binutuhan mo noong una. Pero, yung ba mga binutuhan mo noong una nanalo? Mahuhuli kita ngayon dyan, Kasi sabi kasi ng papa ko, yun ibuto mo ito ganito ibuto mo to So, nanalo yung ibinoto mo? Nanalo? Opo, nanalo naman po. Alam ko na kung sino yung binoto mo. Siyang nakaupo ko yun eh. Kaya nga po, tama. Ang talino niyo po talaga, Kuya Manny. Magaling ako mahuli ng tao eh. Okay. Ngayon, napag-usapan. Malapit na kasi. Sipin mo, magmamarso na. Magbe-birthday na ako. Sipin ninyo, pinauuna ko na. Malapit ng birthday ko. Ako ay T1 na. So, malapit na ang eleksyon. Ngayon ay Pebrero, Marso, Mayo. Imagine that, ang lapit na. Kaya wala na tayong ibang naririnig ngayon sa Pilipinas, kundi ako ang pinakaabuting tao, yung mga titindig sa tablado. Lahat yan. Ang dami kong nagawa, nakabutihan. Saan yung kabutihan? May ang dami kong natulungan na OFW. Asan natulungan mo? Hirap na hirap nga kami eh. Di ba? Oo. Meron nga akong alam dyan na senador eh. Ipinagmamalaki na kapag ka mayroong mabibigyan niya ng pamasahe na pauwi sa Pilipinas, pinagmamalaki, nakatulong ako. Hindi yun ang kailangan namin. Hindi yung aming pamasahe na pauwi mula sa aming pagka-OFW, kundi ang kailangan namin ay iplano ninyo kung paano ninyo kami lahat pauwiin para magkaroon kami ng trabaho sa Pilipinas. Kung iyan ang iyong ititindig sa harapan namin mga OFW, maniniwala ako sa iyong politiko. Pero kung pupunta ka riyan, bibigyan ng pamasahe yung nangangailangan isang tao, pagkatapos pagmamalaki mo, nakatulong ko sa OFW, mahiya-hiya ka politiko. Kukulamin kita eh. Kuya Manny, tutulungan po kita. Marunong ka din bang mangkulam? Hindi, joke lang. Okay. Hindi naman po ako mangkukulam po eh. Okay. Yung mangkukulam ay yung inilalagay sa mangkok yung ulam. Kaya mangkok ulam. Yun. Kaya ang gagawin ko dyan, yung ulam ko ilalagay ko sa mangkok, tapos kakainin ko, higupin ko. Tapos isipin ko yung politiko, di hinihigup ko siya para sa ganun mawala na yung... Okay. So, ngayon ay serious topic. Ngayon, dalawa ang aking ipinaglambing kahapon na dapat na bigyan natin ng pansin sa ating program today, Amy. Yung dalawa, una kong ipinost ay si Fatom Bernaldez. Ito yung nangangailangan ng tulong tungkol doon sa renewal ng kanyang passport. At ako ay nagagala. Nasundan mo ba itong kaso na ito, Amy? Opo, nabasa ko na yung expire po ng June. Magbabakasyon po sila ng Thailand kasama yung amo niya po. Yun yan, tinatanong niya kung papaano, anong gagawin, ganun po. At ang experience ko po, Kuya Manny, dati kasi akong nagpunta ng Thailand, wala naman po silang visa na na kinakailangan or nire-required. Bali, ang visa upon arrival po, yun lang po. At lalo pa pagkasama niya yung sponsor niya, mas madali po siyang makakapasok ng Thailand. Ang problema lang po niya talaga is yung paano niya i-renew yung passport niya. So, ang tanong ko ito,
Nung nagpunta ka sa Thailand, saan ka galing? Sa Pilipinas po. Okay. So, ang kinuha mo na passport, visa, ay papasok ng Thailand, right? Opo, tama po. Oh, so, walang problema yon dahil mayroon kang visa. Wala po. Kasi Wala. nung time na rin po kasi noon, ang visa ko lang is magtuturis lang ako doon. Wala po silang hiningi na mga papel. Yun lang po, yung sponsor ko kasama ko lang nung time na yun. Kasi ang problema niya ay ang visa niya ay nasa Kuwait. Okay? Pwede po yun, Kuya Manny. Halimbawa, yung visa niya is naka-visa po siya ng employment sa Kuwait, tapos magbabakasyon siya ng Thailand. Pwede po yun. Pwede po, wala pong problema doon. Hindi na siya pupunta na embassy ng Thailand para kumuha ng visa doon? Hindi po. Basta kung kasama niya yung kasi po yung migration, tatanungin po sa anong gagawin niya sa Thailand. So, yung kasama niya yung sponsor niya, syempre, sasabihin lang nila na magtuturis lang sila doon, magbabakasyon lang for 1 month, tapos babalik din sila ng Kuwait. Ganun lang po yun. Oh. Or kung siya lang po mag-isa ang pupunta doon, kailangan po niya ng invitation letter galing sa resident or galing sa taga-Thailand or yung nag-iimbita sa kanya na taga-Thailand po, kung siya lang mag-isa. Pero kung kasama po niya yung sponsor niya, wala naman po akong na alam na may problema. Kasi ganun po ang nangyari sa akin noon. Yung kasama ko yung sponsor ko, wala po silang hiningi na invitation letter or invitation galing sa Thailand. Wala po. Pagdating po namin ng immigration, tinanong lang po kami anong gagawin ko sa Thailand. Sabi ko, magbabakasyon lang for 1 month or 2 months, pero magbabakasyon lang po, hindi magtatrabaho. Ganun lang. Pero saan ang talagang destination mo? Thailand talaga? From the Philippines, Thailand, or a destination mo ay... Hindi po. Papunta po kami ng Bangladesh nung time na yun. So, bali, dumaan po kami ng Thailand for 2 weeks. Doon kami nag-stay 2 weeks. So, ang visa mo... Tapos, binigyan po kami ng visa. So, ang visa mo ay mula sa Philippines, ang visa mo ay Bangladesh. Opo, Bangladesh po yung visa ko. Pero dumaan po kami ng Thailand for visa or kami sa Thailand for 2 weeks. Tapos from Thailand, dumiretso na po agad kami ng Bangladesh. Nung kumuha ka ng visa mo sa Bangladesh, wala nakalagay na itinerary dadaan kayo ng Thailand? Meron po, merong nakalagay. Oh, yun ang ibig kong sabihin. Kasi kung manggagaling ka ng Kuwait, let's say Kuwait or Saudi Arabia, yun ang passport at visa mo di ba? Kung pupunta ka ng Thailand, ang iniisip ko kasi baka ako pupunta ka sa embassy ng Thailand, patatatakan mo at kukuha ka ng visa papunta ng Thailand. Kailangan pa ba yung ganun o hindi na? Hindi na po, sa Thailand po, hindi nyo na po kailangan kumuha ng visa sa Thailand Embassy. Ano lang, kung halimbawa po, ang ibig kong sabihin, kung siya lang mag-isa pupunta doon for visit, kailangan po na may invitation siya galing sa Thailand. Pero po, kung kasama naman niya po yung amo niya, yung sponsor niya, wala naman po, hindi na nila kailangan magpunta ng Thailand Embassy para kumuha ng visa. Kasi ang visa po sa Thailand is visa on arrival. Yung tourist visa, 1 month automatic po yun na visa. Ayun. 30 days. Okay. At nais kong pasalamatan yung lahat na nakiisa para man din ay bigyan pansin ang hinggil sa problemang ito. Kaya ito ngayon ay sasamantalahin natin ang pagkakataon na IB na pasalamatan ko ito ay ipinost ko na ito sa ating mga pages at groups ang aking pasasalamat. Pero dito sa ating broadcast, nais kong ipaabot sa kanila na hindi natin kailanman wawalaing bahala ang kanilang pagpupunyagi na magkaisa at magtulungan para lutasin ang problema ng isa sa ating ka-OFW. Kaya pinasasalamatan ko ang mga nagkaisang tumulong kay Fatom Bernales, si Jean Blones Galpo, Kitchen Fabillaran, Bong Dakanay Gafood, Lee Tavaro Tugub, Marife Aligata,
Ray L. Mas, Rose, at yung mga nag-like ay ang mga sumusunod. Dapat din pasalamatan natin sapagkat kayo ay sumusubaybay. Kayo nagbibigay moral support dito sa mga aksyon na isinasagawa. Ang mga nag-like ay si Jen Amante, Aida Stewart, Belia Regenza, Flor Laviga, Jean Galanza, Serenas, Julian Allen, Daisy Dakel Calpito, Bong Gafood, Merilis Waps Mary, Ella Grace Ox, Janice Minosa, Johnny Cobelo, Roldan Calpito, Rodalyn Gabiola, Anisa Habelon Abangco, Aimee Ampalaya. Yan, sumubaybay ka din pala rito eh. Opo. Lens Andres, Kitchen Fabillaran, Carlos Antonio. Yun yung mga kasamahan natin dito. Si Carlos Antonio, ang tawag ko dyan si BTG. Ver Fadrex, Starlove Aliwantis you today, tomorrow, forever, amen. Ang haba ng kanyang FB name na ito. Nene Cas, Isiere Abigail Domingo Rodriguez, Vangeline Talunan, Epoy Enriquez, Fe Francisco Lacson, Daisy Hora Lampa Frutas, Ria Zuniega Hernandez, Marjorie Pandes, Jenny Capino. Yan ang mga nag-likes, mga kapilipino, dito sa ating pinanawagan na problema ni Fatom Berlanes. Ngayon, ay magtungo naman tayo dito sa aking pinanawagan na isa, itong si Ann Alonso Mainding. Mga kapilipino, ito ay matindi rin ang kanyang problema. At nasubaybayan mo din ba itong aking ipinost na ito na public service, Amy? Opo, nabasa ko po yun. So, ano ang iyong nais na ipaabot dito sa ating public service na ito? Hindi ko po, saglit lang. Ang backgrounder nito ay ang problema niya ay may kinalaman ito sa ito. Ang kanyang ipinost sa aking dito sa aking inbox. Ito ang kanyang ipinost sa akin sa inbox ko. Sa inbox ito na inilagay niya. Pagkatapos ipinost ko ito sa loob ng nasa loob ng aking inbox. Inbox nga, loob yun eh. Ikaw talaga, Calpito. Nalilito ako sa iyo eh. Kung minsan to si Calpito, hindi maintindihan kung ano itong daigdig niya eh. Okay. Ito, ang kanya inilagay, mga kapilipino, no? Ito, Ann Alonso Mainding. Sabi niya, "Hi po, kumusta na? Kuya, dumating na po ang kinatatakutan ko. Pinagtangkaan na po akong gahasain ng kapatid ng amo ko na lalaki." Ayan, lalakan ko para maipakita ito sa sa loob, na nasa loob tayo ng Facebook. Dumating, ito, ulitin ko ha. Ulitin ko. Pinagtangkaan na po akong gahasain ng kapatid ng amo kong lalaki. Mabuti lang nakabitaw ako sa pagkakahawak niya, pero nagkaroon po ako ng pasa. Di ko alam kung saan tumama sa sobrang takot ko. Ano po ba ang dapat gawin? Natatakot na po ako, sabi niya. Sabi nitong dalawang katulong na Indiana, huwag akong magsumbong sa tunay kong amo kasi ako din po daw ang mapapahamak pag magsumbong ako. Nalilito na po ako, kuya. Kailangan ko po ng tulong niyo at sa amo ko po magdalawang buwan na ako walang sahod. Mga kapilipino, yan po ang aking ipinost. Napilitan ko i-post ito dahil kailangan ito nasa Kuwait. Alam ko na marami tayong mga grupo,
kahit hindi ko kagrupo ay katuwang natin sa Facebook. Kaya yun ang aking ipinost, mga kapilipino. At alam po ba ninyo, ito ay nalutas within, binilang ko ang oras, wala pang 8 oras, mga kapilipino. Nalutas nila at nasa embassy na itong may problema itong si Ann Alonzo Mainding. Isipin mo yan, di ba, Amy, na gagalap na malaman natin ang hinggil sa ganitong uri na pagtutulungan ng ating mga ka-OFW. So, binibigyan natin ng kanyan eh. Binibigyan natin yan ng mga sertipiko. Ito, napansin mo, Amy, na simulat sa poll nung kayo ay nasa Facebook. Meron ba kayong nalaman na nagbibigay ng halaga sa inyong mga ginagawang kabutihan? Nagbibigay man lamang ng sertipiko or award para sa ganun ay magsilbing muhon ng inyong buhay. Hindi dahil sa yung ginawa nyong pagtulong ay susuklian, kundi ito ay binibigyan, yung si Rizal binigyan ng monumento di ba? Si Bonifacio binigyan ng monumento. Hindi dahil yan ay kung ano man. Dahil sila ay gumawa ng kabutihan. Pero itong mga OFW, mga ka-OFW ko, nakita ko, mga kapilipino, yung mga ginagawa nilang kabutihan, wala man lamang nagbibigay sa kanila ng ganitong uri ng award o sertipiko. Isipin ninyo, sa tagal na naglilingkuran sila, may magbigay man lamang kung ano-anong uri ng award dyan sa mga ginagawa nilang kabutihan, wala akong nakita. Kaya huwag ninyong batuhin, huwag ninyong komentaryuhin ang ginagawa ng inyong lingkod na nagbibigay ako ng sertipiko at award. Bakit? Ako ay may authority din na magbigay ng award sapagkat kung inyong mamarapatin at kung inyong tutuusin at kung inyong hahalungkatin ang buhay ni Calpito, ay higit pa ako sa kung sinong politiko na magbigay ng award, mga kapilipino. Kaya ako, pinaliliwanag ko ito dahil ang sabi nila, papel lang yan ginagawa mo, Calpito. Mga kapilipino, yung bang monumento ni Rizal, yung bang monumento ni Bonifacio, sasabihin pa natin, simento lang yan Mga kapilipino, mahiya-hiya kayo. At yung kabutihan na ginagawa ng inyong ka-OFW, huwag niyong batukalin. Huwag niyong batuhin. Huwag niyong yung tinatawag na crab mentality. Mga kapilipino, tanggalin na natin yan. Panahon na. Para tayo umusbong. Para tayo umunlad. Mga kapilipino, tayo na lamang nahuhuling bansa sa pag-unlad. Umuunlad na ang ating mga kapitbahay na mga bansa. Tayo, nananatiling sa halip na number 2 tayo noong unang panahon, ngayon number 9. Sa halip na tayo ay manatili, paakyat, pababa tayo mga kapilipino, sapagkat mismong tayo ang humihila sa paa ng kapwa nating Pilipino. Yan ang napansin ko mga kapilipino. Kaya naman, ito'y pinaliliwanag ko. Ay binibigay kong sertipiko, ay binibigay kong award, mga kapilipino, ay katulad ng ginawa ninyo na binigyan ng monumento si Rizal, binigyan ng monumento si Bonifacio. Ngayon ay binibigyan ko ng monumento ang sino mang OFW na gumagawa ng kabutihan. Kaya mga kapilipino, yung mga ibinibigay ko ng award, sertipiko, mahalin ninyo. Sapagkat ang nagbibigay at nakapirma dyan ay si Calpito. Si Calpito, sa loob ng 48 taon pananatili ko bilang broadcaster, wala kayong makikita na batik. Wala kayong makikita batik. Uulitin ko, ng pagiging broadcaster ng inyong lingkod sapagkat wala ni isa mang politiko na makapagsasabi na sasabi, yang si Calpito, binigyan ko yan, nilagyan ko yan. Mga kapilipino, pwede kong ipagmalaki na ni Kusing, ni Cinco, wala akong tinanggap mula sa politiko, mga kapilipino. Kaya nakita ninyo kung ako'y magkomentaryo, kahit sino sila. Sapagkat wala akong utang na loob mula sa kanila. Yan ang pwede kong may pagmalaki. Kaya kung meron ako ibibigay sa inyong certificate, mahalin ninyo yan. Sapagkat nagmula sa pirma ng isang dalisay na puso na pwede kong may pagmalaki, mga kapilipino, na ako ay tunay ninyong kapilipino
na sa aking dugo nananalaytay ang isang tunay na dugo ng pagka-Pilipino at sa aking kulay ay minamahal ko ang aking pagiging kayumanggi. Mga ka-Pilipino, yan po ang aking sagot. Doon sa mga bumabatikos, doon sa sinasabi na, sino yan si Calpito para magbigay ng award? Mga ka-Pilipino, mahiya-hiya kayo. Wala! Hinahamon ko kayong lahat. Walang makakapantay sa experience ng inyong lingkod bilang isang broadcaster. Tumindig kayo. Kung meron man, ako ay magre-resign at ako ay magre-retire bilang broadcaster. Kung sino man ang papantay man lang kayo sa akin. Okay. Kung kayo ay inventor, kung kayo ay songwriter, kung kayo ay author, kung kayo ay makata, kung kayo ay public serviceman, kung kayo ay isang tunay na Pilipino, ako ay magre-resign. Kahit na dalawa man lang may pakita ninyo sa akin, invention ninyo. Kung pantayan ninyo yung aking 11 inventions bilang isang broadcaster, mga ka-Pilipino. Nasubukan ko ang magsulat ng kanta. Meron bang mga broadcaster? Sabihin ninyo sa akin na sumulat ng kanta. Mga ka-Pilipino, ako ay sumulat ng kanta at nag-release. Ako ay nag-invento ng 11 imbensyon na nakapatent at nakaka-copyright sa Amerika. Ang internet television na kung saan ninyo naririnig at napapanood ang inyong lingkod, ako ang nag-invento nito. At kung tatanungin ninyo, anong programa sumikat niya si Calpito? Mga ka-Pilipino, number 1 noon sa loob ng 5 taon nang hawakan ko ang DCRH Operation Tulong. Kaya umabot siya ng Hall of Fame. So, sino ang makakapantay saan? Huwag na ako lalampasan. Pantayan na lamang ninyo ako. Hinahamon ko lahat ang mga broadcaster. Pantayan ninyong aking karanasan sa 48 years. Ako ay nagsulat ng soap opera, drama sa radyo, 5 na serialize na drama ang sinulat ko sa loob ng 4 na taon. Mga ka-Pilipino, sino ang announcer o broadcaster sa Pilipinas na ang karanasan ay mula sa manunulat, mula sa broadcaster, mula sa announcer, mula sa songwriter, mula sa inventor, mula sa mga ka-Pilipino, hinahamon ko kayo. Maging yung mga politiko, hinahamon ko kayo kung mayroon kayo may pakita sa akin, 2 man lamang na invention ninyo. Ako ay titigil sa pagbo-broadcast sapagkat ipinagmamalaki ko na kayo ay aking mga ka-OFW. Kaya ang aking hinihiling sa inyo ay huwag na kayong maging katulad ng dati na crab mentality. Hinihila ninyo yung mga nasa itaas para bumaba. Sa halip na itaas ninyo ay hinihila ninyo. Tigilan na natin yung mga ka-OFW. Kinakatok ko ang inyong mga puso. Tayo ay magpaunlad ng buhay. Maraming salamat po. Mabuhay si Manny Calpito. Ay, ayun. Pinapaliwanag ko. Kaya kung ikaw ibinigyan ko ng ID, mahalin mo yon. Sapagkat ang nakapirma doon ay dalisay ang puso na nakapirma. At ang karanasan ay ako ay authorized na magbigay ng ID dahil ako ay merong lifetime license. Ito ulitin ko sa inyo. Yung mga ID na ibinibigay ko, mahalin ninyo. Sapagkat ako ay nakapirma dyan. Sino si Calpito? Mga ka-Pilipino, ako ay mayroong license lifetime na magtayo ng radio station at TV station sa Amerika. Ano itinayo ko? Itong internet television station. Kaya, yung mga binibigay kong ID, marami na naman nagsabi na, bakit yan si Calpito nagbibigay ng ID, media ID? Mga ka-Pilipino, ako ay authorized. Sapagkat sa aking experience at sa aking karanasan, ang aking kalagayan sa buhay, mahirap lamang ako, pero mayaman ako, mga ka-Pilipino, sa pagkatao. Yan ang pwede kong may pagmalaki sa inyo. Totoo yan. Mahirap lamang ako. Ang mga nakakaalam sa aking kalagayan sa buhay ay si Penpen B. Takipsilim, si Serinas, yan ay mga respected writer. Si Penpen B. Takipsilim ang inawardan na Father of World Visual Poetry sa Canada last year. At inawardan ng Father of Philippine Visual Poetry 2011. Sila nakakaalam sa simpleng buhay ng inyong lingkod. Yan. Kaya nagmamalaki ako hindi dahil sa aking
kalagayan sa buhay, mahirap lamang ako katulad ninyo na nagsisikap araw-araw. Katulayan, hindi ko na sasabihin pa sa inyo na ang ulam ko kanina ay tuyo. Anong ulam mo kanina, Amy? Tuyo din po, at saka talong. Mamayang gabi ako ay mag-aampalaya. Wag mo sasabihin, binibiro ko yung pangalan mo. No. Ako ay marunong talaga magluto ng pakbet. As a matter of fact, yung aking libro ay... marunong po ba kayo, Manny, marunong po ba kayo magluto ng ampalaya, yung hindi mapapain? Oo. Mayroon ako kasi doon sa aking libro, 'di ba, mayroong hula hoop, invention, recipe at iba pa. Mayroon ako doong recipe na inilagay kung ano ang pagkakaiba. Mayroong recipe ng pakbet at mayroong recipe ng pinakbet. So, inilagay ko yung recipe ng dalawa. Alam mo ba kung anong big difference between the pakbet and the pinakbet? Hindi po. Okay. Ang pinakbet ay lutong Tagalog. Ang pakbet ay lutong Ilocano. Bakit lutong Tagalog yung pinakbet? Kasi kinonjugate. Ang root word niyan ay pakbet, original Filipino. Ilocano, I mean. Ngayon, kinonjugate nila, ginawa pinakbet. Ginawa nilang pinakbet. Kaya naging Tagalog. Yung Tagalog ay ginigisa. Yung pinakbet ay gisado. Ginisa ito, niluto yan sa mantika. Ang pakbet, original na Ilocano, ay wala kahit ano na mantika. Yan. Kaya, bumili ka ng aking libro, makikita mo doon. Sige po, paano po ba bumili ng libro? Through order po ba siya or Amazon? Hindi, kaya nga ako pauwi ng Pilipinas dahil mayroon na akong negotiation with National Bookstore at saka Christian Bookstore. Dahil gusto ko nga na doon na kayo bumili para wala ng shipment. Doon na ipabili nyo sa mga kamag-anak nyo. Kailan po kayo uuwi, Kuya Manny? Kasi uuwi din po ako. Hindi ko sasabihin kasi baka dagsain ako doon sa airport ng mga langgam. Pero uuwi ako sa Pilipinas anytime. Dahil naipangako ko sa Facebook na the end of February, early part of March, ay pwede na nilang mabili ang aking libro sa Pilipinas. Pero nagkakaroon kami ng, hindi naman problema, kundi gusto nila yung actual na ini-explain ko yung publication ng aking libro. Dahil ang nag-publish kasi sa akin dito ay international. Dito sa Amerika, pinablish, open sa 71,000 bookstores all over the world, pero hindi kasama ang Pilipinas, hindi kasama Middle East at Asia. Kaya yun naging problema ko, kaya uuwi ako ng Pilipinas at doon ko ipalilimbag yung distribution sa Middle East at ng Pilipinas. Ayun, kaya uuwi ako. Congratulations po, congratulations. At saka Kuya Manny, congratulations din po pala dun sa award nyo, sa awards night, sa bilang King of Philippine Media. Congratulations. Thank you. Ito na naman. Marami na naman nagtanong. Hindi ko nga kakilala yung Kalpito. Bakit ginawa ninyong King of Philippine Media? Mga Kabalibino, ito po. Yung mga tagahanga ko, no? Kung pag-uusapan ng tagahanga, ay marami ng mga nangamatay. Dahil nung kasikatan ko, ito, pag-uusapan natin kasikatan, nung 1977 hanggang 1982. Baka hindi pa kayo sinilang noon. So, yung mga tagahanga ko noon ay maaring na mahinga na, yung mga iba ay ulyanin na, hindi na nila kakilala si Kalpito. So, that was long time ago. Pero, pwede kong may pagmalaki mga Kabalibino. Walang makatalo sa rating ng DZRH Operation Tulong nung aking hawak. 1977 hanggang 1982. Doon nga, inawardan ng Hall of Fame 1983 sapagkat tumanggap na ako ng award 78, 79, 80, 81, 82 5 times na CMMA Catholic Mass Media Award, mga Kabalibino, ang tinanggap ng DZRH Operation Tulong. Kaya no choice kundi elevate sa Hall of Fame. So, kung tatanungin niyo, hindi ko kilala si Kalpito, ay paano nga? Ang pangalan ko ay naroon noong 77 at 82. Ngayon, ang sagot ko sa kanila ito.
Kaya nilagay ko sa aking, doon lang naman sa aking inbox. Sabi ko, kung si Manny Pacquiao ay mayroong 8 division, si Calpito ay mayroon ding 8 categories. Okay. Ano mga kategory ni Calpito? Okay. Babasahin ko dito Sandali Babasahin ko dito sa aking award. Okay. Ako ay mayroon ding 8 kategory. Kung si Manny Pacquiao ay mayroong kategory at siya ay sinasabing kamao, pambansang kamao, ako ay mayroon ding 8 kategory. Tingnan ninyo. Radio, 1. Television, 2. Internet, 3. Newspaper, 4. Theater, 5. Invention, 6. Music, 7. And number 8, public serviceman. So, meron din akong 8 kategory, mga Kapilipino. Kaya, at tatanungin ninyo, bakit radio? Kasi nag-broadcast ako sa radio. Television, kasi nandito nga tayo, internet, sa kauna-unahang sa mundo. Newspaper, nagtayo nga ako ng dyaryo ko, sarili, yung Operation Tulong USA LA Bulletin. Na ipinablis ko yung sarili kong dyaryo sa newspaper. Theater, kagagraduate ko ng high school. Mga Kapilipino, naglabas na ako ng extravaganza sa sarili kong bayan. The age of 18 or 19, mga Kapilipino, na naglabas na ako ng show, extravaganza, sa theater. So, meron akong theater. Invention, 11 aking invention. Music, naglabas ako, mga Kapilipino, ng aking sinulat na kanta, yung inilagay ko nga sa Facebook, yung Lahat Ay Ikaw. Tapos mayroon pa ako hindi lumalabas, yung lalabas ngayon, yung Libong Palad at saka yung Lady Kalpiting. Kaya ilalabas ko yung Lady Kalpiting kasi ang dami kasi mga OFW na chicks. Kaya ang tawag ko dyan ay Lady Kalpiting. Yan. Kaya abangan ninyo yung dalawang awitin na yan. At public serviceman, mga Kapilipino. Kaya mayroon din akong 8 kategory. Kung tatanungin nyo, bakit naging king si Calpito? Bakit naging pambansang kamao si Manny Pacquiao? Isa yung kategory niya, boxing lang. Diba? Ang division nga lang marami. Pero si Calpito, 8 ang aking kategory. Hindi division. Kung pag-uusapan, mga Kapilipino, ay mawiwika ko at pwede ko may pagmalaki sapagkat maka-invento ka lang na isa, mga Kapilipino, ay maaring tsamba. 11 na invento ko, nakapatent pa so, hindi ako nagyayabang. Kundi, ito ay sinasabi ko sapagkat marami ang mga bumabato ngayon sa akin. Yan ang sinasabi na crab mentality. Ayaw nilang patalo Magpatalo na kayo. Dahil tulog na nga kayo sa 7th round Ang bihira naman. Sorry, mga Kapilipino. Sorry. Alam mo kasi, ako ay hindi ako galit. Kundi nag-i-explain. Yan, di ba? Galit ba ako? Nakatawa nga ako ano? Para po ba hindi ako galit? Nagpapalima na din. Umiiyak nga ako Sapagkat nalulungkot ako. Dahil, isipin mo, merong Pilipino na nag-award sa mga OFWs, babatuhin ka pa. Hindi naman ako galing dyan lang sa pusali na magbibigay ng award mo. Ang pumipirma dyan ay si Calpito, na in-explain ko kung si Pacquiao ay merong 8 division. Division yon. Si Calpito ay merong 8 kategorya. Kategorya yon, hindi division. Kasi yung internet pwede mong gawing 8 division yan Yung radio pwede mong gawing 8 division. Hindi ko hinahamon si Manny Pacquiao. Hinahangaan ko yan bilang isang champion. Pero ito ang katotohanan. Hindi ko siya hinahangahan. Ito, mark my word. Hinahangaan ko siya bilang isang kampiyon at ipinagmamaliki kong Pilipino boxer. Pero as a politician, 0 siya sa akin, mga Kapilipino. Sa to lang. Hindi ako, katulad ng iba riyan,
na, idolo ko. Pero sa kaibuturan ng kanilang puso ay ginagamit lamang. Mga ka-Pilipino, ito ulitin ko. Hinahangaan ko siya. Wala nang Pilipinong makakatalo sa kanya. It takes years and years and years bago may makapantay kay Manny Pacquiao bilang isang boksingero. Pero bilang isang politiko, I doubt. Sa akin, mga ka-Pilipino, hindi ko siya iboboto. Sa totoo lang. Hindi ako yung mapagkunwari. Hindi ako nagbabalat kayo, mga ka-Pilipino. Totoo kung ako'y magsalita. As a matter of fact, nakita ninyo aking interview, 2004, nung unang magkaroon ng working internet television in the world, si Calpito, mga ka-Pilipino, ang nag-innovate niyan. Sino ang napapanood nyo, mga ka-Pilipino? Ini-interview ko yan, si Manny Pacquiao. Inuutusan ko yung aking crew para siya ay pasikatin. Kung naging bahagi man ako ng pagsikat niya, mga ka-Pilipino, hindi ko yung sinasabi na utang na loob. Kundi, naging bahagi rin ang aking imbensyon, ang Internet Television Station 2004. Nakita ninyo. Ang napapanood ninyo noon sa Pilipinas 2004 nung laban niya kay Marquez. Mga ka-Pilipino, bahagi ang Internet Television Station ni Calpito na nag-shoot sa kanya. As a boxer, ang sabi ko nga sa kanya, makabagong bayani nung aking interviewin. That was 2004. Pero ngayon, hindi ko masasabing siya ay makabagong bayani sapagkat pumasok siya sa politika. Mga ka-Pilipino, yan po ang aking explanation. Ngayon, ay kakandidato ka ba, Amy? Wala po, ayoko po ng politics. Wala po sa vocabulary ko maging politician. Ayaw. Meron ka bang sinulat dyan o meron ka bang tula? Kasi sabi mo, kasama ka doon sa, ano ba yung Filipino vlogger or ano yun? Ano tawag doon? Definitely Filipino vlogger, sorry. Katunayan po kay Manny, may naisulat po akong articles about kay Manny Pacquiao. Kaya lang, inulan po ako ng batikos, kaya hindi ko na po inulit. Baka naman, binatikos mo siya dahil babatikusin ka nga. Dapat yun, i-appreciate mo siya para hindi ka batikusin. Hindi, kasi paano ko, sinulat ko po yun ayon sa aking, para sa akin lang naman. Sinulat ko kung ano yung, kung nasa isip at nasa puso ko about kay Manny Pacquiao. Sinulat ko lang naman kung ano yung naiintindihan ko regarding politics and regarding boxing. Kasi describe ko lang kung paano siya bilang boksingero at paano siya maging politician. Kumbaga po, tinalakay ko lang naman doon yung yung time niya sa pagiging pagiging congressman at saka pagiging boksingero. Kasi naisulat ko po doon na paano pa siya nagkakaroon ng time sa paglilingkod sa kanyang nasasakupan kung busy siya nandun sa training or nagja-jogging. O di ba po? So, yun lang naman ang sinabi ko doon. Wala namang ibang masama. Kaya lang yung iba sinasabi na wala nga daw po akong alam. Okay, kaya hindi ko na tinuloy. Hindi ko na po inulit or hindi na po ako nagsulat ng abot doon. Dudugtungan kita. 2008 hanggang 2010, nagbalik ako sa Pilipinas dahil nagprograma ako sa radyo, sa DZAS. Okay. Ang title ng programa ko ay DZAS Public Service. Ako lang ang hindi umaayon kay Manny Pacquiao. Alam mo, sabi sa akin ng technician ko, sabi niya, Kuya Manny, tigilan mo na ang hinggil kay Manny Pacquiao dahil yung dami ng listeners mo, mababawasan yan, sabi niya. Dahil lahat yan, idolo nila si Manny Pacquiao. Alam mo kung ang sagot ko? Kung mayroon akong milyon na listeners at may maiwan na 7, ako'y magpapasalamat. Ipagpapatuloy ko ang aking campaign. Maiiwan po ako. Number 1, maiiwan ako. Magiging listener pa rin ako at tagapanood. Kaya sabi ko, hindi ko ipagpapalit ang 1 milyon na aalis bilang listener ko at hinihiling ko lamang ay 7 na maiwan. Para sa ganun yung 7 yon, at least
alam nila na kailan ba dapat maging politiko ang isang Pilipino. Kinakailangan ba maging sikat? Kinakailangan bang pagkatapos mong manalo as politiko saka ka mag-aaral? Mga ka-Pilipino, that is something na nakakahila sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Paano na yung matatalino, marurunong, madudunong na Pilipino na nag-graduate, na walang pagkakataon, hindi sikat, hindi boksingero, hindi artista, hindi anak ng presidente, hindi anak ng senador. Wala nang pagkakataon para maging politiko, wala nang pagkakataon para maging kandidato, para maging leader ng ating bansang Pilipinas sapagkat okupado ngayon ng mga sikat, popular, kilalang pangalan, at mga tarapo. Diba? Yan ang dahilan kung bakit pinagpatuloy ko yon. Alam mo ang naiwan na listener ko, sabi ko 7. Ang naiwan 7 at kalahati. Kasi, Bakit po? binilang ko, sabi ko, 7. Yung kalahati, yung 7 ay 7. Kaya, kalahati at saka 7. Yun yung aking apelyido pala. Yun ang naiwan na listener ko. 7, kalahati na 7. Kalpito talaga. Inventor ka nga talaga. Okay. Ngayon, kumusta naman ang iyong trabaho ngayon dyan? Mabuti naman po sa awa ng Diyos. Medyo nakakapag-deal naman, nakakabenta naman po. Oh, may nabenta kayo ngayon itong lately? Ngayon po, ngayong araw na to, sa awa ng Diyos, may nabenta naman po apartment dun sa isang Pakistani ko na investor. Kaya masaya ang araw, masaya ang buhay, masaya ako. Wow! Ngayon, napag-usapan natin si Ann Alonso kanina. Ito yung mga tumulong na siya ay mailigtas. Siya ngayon ay nasa embassy na. Okay? Ang mga nagsikap na tumulong ay walang iba kundi ang mga sumusunod. Si Ann Militante, Rose, Bing Hambili, Mian Hana Ledesma, Bayeta, Ruby Valladares, Esther Kiba, Ellen Garcia, Angel Dina Maldita, May Malinab, Michelle Santos Rilon, Princess Alia Kazem, at yung mga nag-likes. So, nais kong ipaabot ang aking pasasalamat sa kanila. At meron akong i-open mamaya na pagsasalusaluhan para tulungan. Ito ay problema ni Coloma Joy Marie. Ilalagay ko mamaya ito. Bagamat isa-summarize ko na. Itong si Coloma Joy Marie Aimee ay may umutang sa kanya ng napakalaking halaga. Okay? At siya ay kinumbinse na kukunin ko ito, ha? Kukunin ko itong... sige, magsalita ka muna dyan habang ako ay hinahanap ko ito. Go ahead. Sige. Sige po. Bibigyan ko lang po ng payo yung kanina na sinabi niyo po na muntik na po siyang ma-rape ng kaibigan po ba niya ng amo yun or kapatid ng amo. Basta po, ang masasabi ko lang, dapat po na sabi ng dalawang katulong na Indiana na wag po niyang sabihin sa amo niya, dapat po na para sa akin, dapat po niyang sabihin kasi minsan ko rin pong naranasan na munti ka na, pero dapat po may taong na malapit dun sa taong yun na makakaalam na ganito ang ugali ng taong yun. At hanggat maaari, protektahan ang sarili at hanggat maaari, umiwas po na tumingin sa mata or tumingin sa taong yun or umiwas po sa kanya hanggat maaari, umiwas talaga. Kasi ganun talaga po sila lalo na pag Arabic, sorry, pero ganun talaga po ang ugali nila. So, pero hindi naman po lahat. Halimbawa sa akin, minsan kasi naglalakad ako pa uwi sa bahay namin, papunta sa office, at saka minsan pauwi ng bahay, hindi talaga maiiwasan na may magtatawag sa'yo, masasabihin ka,
sabi niya, wala kang pakialam, wag mo silang pansinin, wag mo silang tingnan. Basta ganun lang, go lang. Kung yung bang parang wala kang narinig, wala kang nakita. Kasi, once kasi po na napakita ka ng isang sign na, halimbawa, tinawag ka, tapos tumingin ka rin naman, may para sa kanila, ibang lahi, may ibig sabihin na yun. So, hanggat maaari, huwag silang pansinin, huwag silang tingnan at umiwas. Yun lang po ang masasabi kong payo, yun lang. So, wag din pong kalimutan na magdasal talaga na mailayo sa kapahamakan, lalo-lalo na pag nasa ibang bansa tayo, mahirap talaga ang buhay dito. So, magdasal lang talaga at saka umiwas. Yun lang po. Mag-iingat din naman po. Yun. Itong problemang ito ay napakalaki na halaga. Umutang ng 37,000 kay Coloma Joy Marie. At pagkatapos, ay hindi na ngayon sumasagot sa telepono. Nagsara ng telepono yung tao, ito'y nakatira sa may bagong baryo, sa Caloocan. Sa Caloocan ba ito? O, tama. Tama, sa Caloocan. Hindi ko babanggitin yung pangalan ng umutang, no? Dahil pwede tayong idemanda nito, no? Pero, sa magitan ng aking pag-post mamaya, ay i-explain ko, para sa ganon, kung sino man ang makakabasa nito, at isa pa, ako'y mag-uutos din, hindi mag-uutos pala, the term mag-utos. Ayokong gamitin yung utos. Kaya, ang aking ipaglalambing, yan, kaya nakita ninyo kung ako'y nagsusulat, paglalambing, ayoko mag-utos. Dahil hindi ko kayo utosan. Ang aking ipaglalambing ay magkukontak ako ng aming kilalang tao sa Pilipinas para puntahan mismo yung tao. Para sa ganon, kung hindi NBI police o barangay captain ang aking paglalambingan para yung tao ay magbayad dito kay Coloma Joy Marie. Isipin nyo, 37,000 ang inutang at ngayon ay nagtatago na. Pambirang utangero yan. Kaya, sisingilin natin yun. Sisingilin natin yun, Joy Marie, Coloma Joy Marie. Huwag kang mag-alala. Ito ngayon ang kanya nagiging problema sapagkat kapag umuwi siya, ay wala man lang siyang dalang pera. Yung 37,000 ay pinautang niya dahil sa kung ano-ano mga palabor na ipinaliliwanag nung umutang sa kanya. Kaya, tayo ay maglalambing sa kakilala ko na NBI or police sa Maynila o kaya sa kung sino, barangay captain. Kaya ikaw nangutang. Huwag mo lulukuhin yung mga OFWs. May mga contact kami riyan kahit nasa Amerika si Calpito. Ang bihira ka. Kaya yung ihanda mo na yung 37,000 mo pambayad. Dahil kung hindi, ay nako. Hindi kita tinatakot. Nakatawa nga si Calpito, ikaw naman. Naglalambing ako, tinatapik ko yung balikat mo na, pare, bayaran mo naman yung pinagkautangan mo. Pambihira ka, pinaghirapan ng tao yan Kung ilang buwan niyang sinweldo yan, 37,000, pambihira. Yan ay kapalit ng kanyang pawis, dugo, pag-iirap, homesick at lovesick. Yan ay pinuhunan ng tao, 37,000, tapos kinurakot mo. Ha! Kasama ang aking pangkukulam sa paniningil sa iyo. Okay, dahil sa wala na tayong oras, hanggang sa susunod na linggo, ganito ng oras ay makakaugnay tayo ng ating mga taga-panood, taga-pakinig at sumusubaybay sa Utusan.tv. Nasa iyong pagkakataon para sa iyong panghuling mga pananalita. I may go ahead. Okay, bago po tayo magtapos, Kuya Manny, pwede ko po bang batiin yung mga nagpapabati sa akin? Of course. This is your show. Okay, unang-una po, binabati ko yung ate ko nanonood sa kaibigan namin. Binabati ko po si Mami Joyce, yung editor namin sa definitelyfilipino.com. Binabati ko rin yung aking mga kapatid sa labas, sina Sis Jovelyn Bayubay, Rax Kelly, Ate Doren Marquez, Ate Monique Kalugay, Robert D. Guzman Jr., si Cold Flair, Gerald Salamat, Maricar Francisco, Amy Ann, Mr. Domingo,
Flores, Napat Peralta, April Luzarita, Zail, Sylvia, at marami pang vloggers and writers. Hello din sa mga housemates ko, sina Chili, sina Kuya Red, sina Ate Tresh, at saka sa iba pa. At saka hi din po sa mga kasama ko sa work. Kahit na Tagalog, nanonood pa rin po sila. Kamusta kayong lahat? Assalamualaikum sa inyo. At saka magandang gabi po, magandang umaga Kuya Manny. Yun lang po. Mabuhay po tayong mga OFW. Okay, mga kapilipino, nyo pong napakinggan si Aimee Ampalaya sa kanyang show na The Ampalaya Show. Ang inyong lingkod, Kuya Manny Calvito po, kaagapay sa hirap at ginawa, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat na bayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyong lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.